Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3421 hanggang 3425. Nang umalis si Sugoyaw sa kumpanya, tinawagan niya ang Aaron at umaasa na magpasalamat sa Aaron ng harapan. Bukod dito, alam ni Sugoyaw na tinulungan siya ni Aaron dahil kay Ivory, kaya espesyal niyang hiniling si Aaron na maghapunan sa bahay. Sa ganitong paraan, makikilala niya sina Aaron at Ivory. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Sugoyaw ay tumanggi si Aaron, kaya medyo hindi siya handa. Aaron, may importante ka ba ngayon? Tanong ni Sugoyaw. Sa susunod na lang pag-usapan. Aaron tone-heavy sinabi, pagkatapos ay direktang ibaba ang telepono. Sa harap ng Aaron, mayroong isang taong pamilyar sa kanya, ngunit ang taong ito ay hindi kilala sa Aaron sa yugtong ito, at Aaron ay lubhang kakaiba sa kanyang hitsura. Si Hilaw, ang pinuno ng 4 na pintuan ng Apocalypse, ay biglang dumating sa Yuncheng at nahanap ang Aaron na may malinaw na layunin, na nagpagulo kay Aaron. Matanda, nakaharang ka sa daraanan ko. Sinabi ni Aaron kay Hilaw. Sa oras na ito, mahigit 10 beses nang tumingin si Hilaw sa Aaron mula sa itaas hanggang sa ibaba, at hindi niya alam kung ano ang gusto niyang makita. What on earth do you want to do? Kung hindi ka lalayo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Hindi gaanong nagpakita ng kagandahang loob si Han Sanchen sa dati niyang kaibigan dahil tumanggi siyang pumunta sa bahay ni Su para sa hapunan, na naging dahilan para hindi siya komportable. Alam mo, pinahahalagahan ngayon ni Han Sanchen ang lahat ng pagkakataon para makasama si Ivory. Sino ka at bakit nagpapanggap na Apocalypse? Pagkatapos ng mahabang panahon, lumang bibig sa Aaron sinabi, alam mo ba, magpanggap Apocalypse, kung anong uri ng presyo ang babayaran. Kaya mo ba ako pinuntahan? Mahinang sinabi ni Aaron na siya ay nagpanggap na Apocalypse sa Yanjing, at hindi siya sumali sa Apocalypse sa yugtong ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ng Han 30 milyon na dahil sa bagay na ito ay sulit na bumaba ng bundok si Hilaw ng personal. Isa pa, paano ito bumalik sa pandinig ng matandang Yi? Ang Yuan Hai na iyon ay isang miyembro lamang ng klase ng Yellow Character, at ang kanyang katayuan ay imposibleng makilala ng direkta si Elder Yi. Alam ko ang performance mo sa Wuji Summit, kaya mas na-curious ako kung bakit ka nagpapanggap na Apocalypse, sabi ni Yi. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Aaron sa kanyang mukha at sinabing, kung sinabi ko, hindi ako nagkunwari. Yi lumang mapagpasyang iling ang kanyang ulo negatibong, sinabi, imposible, sa loob ng pahayag, nang wala ka kaya kabataan, ikaw ay ganap na hindi maaaring maging Apocalypse. Ang 4 na tarangkahan at 3 bulwagan ng Apocalypse, ikaw lang ang namamahala sa 4 na tarangkahan. Paano ka nakakasigurado na hindi ako ang tao ng 3 bulwagan? Nakangiting sabi ni Aaron. Yi lumang tumitig malaki mata, tila sa Aaron mga salitang ito ng ilang shock. Ang 4 na pintuan at 3 bulwagan ng Apocalypse ay ganap na mga bagay na tanging ang Apocalypse lamang ang nakakaalam. Kung siya ay isang tagalabas, talagang imposible para sa kanya na malaman ang ganoong detalyadong impormasyon. Bakit hindi ka bumalik at tanungin siya Qingfeng kung kilala niya ako? Nagpatuloy si Han. Siya si Qingfeng. Kilala pa nga ng lalaking ito na siya si Qingfeng. Lalong hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Hilaw. Taga third hall ba talaga siya? Gayunpaman, kahit na ang 3 bulwagan ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ni Yi.
Malamang na alam niya ang tungkol sa sitwasyon ng ikatlong bulwagan, at alam niya ng eksakto kung gaano karaming mga tao ang naruroon sa buong apocalypse. Wala siyang dahilan para hindi makilala ang isang binata at makapangyarihang tao gaya ni Aaron. Ye old suspect Aaron is pretending apocalypse. Ngunit pagkatapos sabihin ni Aaron ang mga salitang ito, muling nagkaroon ng pagdududa sa sarili si Hilaw. Ikaw ba talaga ang apocalypse? Siya ang mga tauhan ni Ching Feng. Sabi ni, sino ang namamahala? Ang dalawang salitang ito ay medyo hindi nasisiyahan sa Aaron. Ang kasalukuyang kasanayan ni He Ching Feng ay halos kapareho ng kanyang nasasakupan. Paano siya magiging subordinate ni Ching Feng? Sa totoo lang, hindi ako kabilang sa 4 na gate at 3 bulwagan. Ang apocalypse ay may sikreto na hindi alam ng lahat. Tumataas ang sulok ng bibig ni Aaron, na nagpapakitang may kakaiba siyang ideya sa kanyang isipan. Secret? Anong sikreto? Halos matarante si Oldie. Sa kanyang pag-unawa sa apocalypse, paanong ang apocalypse ay may mga lihim na hindi niya alam. Dapat alam mo ang puntod, hindi ba? Sabi ni Aaron. Ang sumunod na matanda ay nakarinig ng 2 salita ng libingan, ang buong tao ay nanginginig saglit, sabi niya, wala bang magbubukas ng pintong bato? Sa pag-iisip nito, bumilis ang tibok ng puso ni Hilaw. Ang lugar na ito, sa kasalukuyan, ang buong apocalypse, siya lamang at siya Ching Feng ang nakakaalam, at naubos na nila ang lahat ng paraan, ngunit hindi nila nabuksan ang tarangkahang bato. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sinabi ni Oldie na ang sikreto ng antas na ito ay hindi alam ng mga tagalabas. Nag-alala ang matandang Yi na sadyang nanlilinlang ang bata, kaya nagkunwari siyang walang alam. Hindi mo ba natatandaan na batong gate na hindi mo mabubuksan? Nakangiting sabi ni Aaron. Kumislap ang mga mata ni Old Yi para iwasan ang tanong ni Aaron, iniisip kung paano niya malalaman ang ganoong kalaking lihim ng apocalypse. Sa buong apocalypse, tanging ang namamahala sa 4 na pintuan at 3 bulwagan ang nakakaalam tungkol kay Shimen. Paano niya malalaman, ikaw? Who the hell are you? Old Yi lukang at Aaron in horror. Sa sandaling ito, hindi na niya itinuturing ang Aaron bilang isang makasalanan na nagpapanggap na apocalypse. Sa kabaligtaran, siya ay humanga sa misteryo ng pagkakakilanlan ni Aaron, ako ang lumabas sa batong pintong iyon sabi ni Aaron. Paano mo gagawing iba at mas mahalaga ang iyong sarili kaysa kay Hilaw at siya Ching Feng? Ito ang naisip ni Han 3,000. Bukod dito, ang sikreto ni Shimen ay hindi alam ni Hilaw at ni Ching Feng. Sinabi iyon ng Aaron, ngunit walang paraan si Hilaw para pabulaanan siya. Kung maniniwala man si Hilaw o hindi ito ang tanong na isasaalang-alang ng Aaron, dahil ito ang bagay na pagbubulungan ni Hilaw, paano ito? Hindi mabubuksan ang tarangkahang bato. Paano ka magiging tao sa loob? Napabuntong hininga ang tanong ni matandang Yi. Hindi ka kwalipikadong malaman ang bagay na ito sa pamamagitan ng iyong posisyon, kaya hindi ko na kailangang ipaliwanag ito sa iyo. Sa oras na ito, may masamang ideya si Aaron sa kanyang isipan, nagtago ng isang ngiting hindi niya mapigilan. Patuloy niyang sinabi kay Hilaw, gayunpaman, sa iyong henerasyon, dapat mo man lang akong tawaging Shish Uzo. Nakakatakot ang tingin ni Old Yi sa Aaron, Shish Uzo. Ito ay isang tao ng maraming henerasyon, ngunit siya ay isang bata lamang, Shish Uzo, sa tingin mo may problema. Aaron cold-faced, light said, little guy, you don't mean to play with me. Ilang taon ka na, gusto mong maging tiyuhin ko. Ye old gnash teeth of say. Ye lumang salita, hayaan Aaron mukha tulad ng hamog na nagyelo, hindi inaasahang nais na hugis ng isang bagong pagkakakilanlan para sa kanyang sarili, Aaron natural na nais na magsagawa ng isang napakahalagang hitsura. Ang walang galang na mga salita na ito, hayaan ang Aaron na sadyang nagpahayag ng isang malakas na intensyon na pumatay. Alam mo ba, kaya kitang patayin sa mga salita mo. Sabi ni Aaron, ngumisi si Hilaw. Ang pagganap ng Aaron sa Wuji Summit ay talagang kamangha-mangha, ngunit sa kanyang opinyon, ito ay ilang secular na paraan lamang. Kung ikukumpara sa Apocalypse, ito ay malayo sa mabuti. Isa pa, siya ang pinuno ng 4 na paaralan. Little guy, you are exaggerating. Since you know who I am, you should know my strength, right? Nakangiting sabi ni Yi. Ang lakas mo. Voice lamang nahulog,
Aaron figure sa isang flash, biglang lumitaw sa harap ng lumang Yi, patuloy na sabihin, ang iyong lakas, kung ano ang uri ng. Nagulat si Ilaw. Hindi niya nakita kung paano lumitaw ang Aaron sa kanyang harapan. Ito lamang ay nagpapakita na ang lakas ng Aaron ay hindi mas mababa sa kanya, o mas malakas pa kaysa sa kanya. Dahil sa ngayon, kung gusto siyang patayin ni Aaron, wala siyang pagkakataong mag-react. Ikaw, paano mo nagawa? Ang matandang ekspresyon ng mukha ni Yi ay nakakatakot sa likod ng dalawang hakbang. Hindi ka ba napakalakas? Ni hindi ko makita kung paano ko ito magagawa. May karapatan ka pa bang tawagin itong isang malakas na tao? Sabi ni Aaron. Dahil dito, hindi makapagsalita ang matandang Yi. Sa Apocalypse, tanging siya lamang si Ching Feng ang kwalipikadong lumaban sa kanya. Sila ay ganap na malakas sa Apocalypse. Ngunit ang salitang, malakas, ay tila naging biro sa harap ng Aaron. Naghinala pa si Yi-Old na siya at siya si Ching Feng ay hindi nangangahulugang magkaribal ng Aaron. Napakabilis ng kanyang bilis na hindi ito mahuli ng mata, na lampas sa limitasyon ng katawan ng tao. Sino ka ba? Tanong ni Old Yi. Gaya ng sinabi ko, lumabas ako sa puntod. Dapat mo akong parangalan, Marshal Uncle. Kung hindi ka naniniwala sa aking pagkatao, masasabi ko lang sa iyo na ako lang ang nakaligtas sa digmaan sa ikalawang mundo. Ngayong nakagawa na siya ng maling pagkakakilanlan, hindi nag-iisip si Han Sanchen na gawing mas exaggerated ang kwento. Nang marinig ang mga salitang ito, namutla ang mukha ni Ilaw sa isang iglap. Alam pa niya ang pangalawang mundo. Ito ang ganap na pangunahing sikreto ng Apocalypse. Kahit na maraming taong Apocalypse ang hindi nakakaalam nito, paano nila ito malalaman? Bagamat ang mga salita ni Aaron ay nagpaparamdam kay Yi na matanda na talagang walang katotohanan. Kung totoong tao siya sa panahong iyon, dapat ay centenarian na rin siya, hindi pa banggitin kung kaya niyang mabuhay ng ganoon katagal, malaki ang magiging problema ng kanyang imahe bilang isang bata. Ngunit hindi maipaliwanag ni Ilaw kung bakit alam niya ang tungkol sa pangalawang mundo. Nang makita ang matandang Yi na iyon ay masyadong nabigla upang magsalita, si Han Sanchen ay nagpatuloy na may ngiti, ako lang ang nag-iisa sa mundo na nakapunta na sa ikalawang mundo at nabubuhay pa. Wala ba akong karapatang hilingin sa iyo na tawagan ako, Tito? Ikaw, nakarating ka na sa pangalawang mundo, at bumalik ka. Hindi makapaniwala si Yi-Old na magtanong ng paraan. Gusto mo bang malaman kung ano ang tawag dito? Sabi ni Aaron. Ang pangungusap na ito ay pumukaw ng matinding interes ni Ilaw, dahil ngayon ang Apocalypse ay walang alam tungkol sa mundo ng Xuanyuan, at wala ni isa sa mga taong ipinadala ng Apocalypse ang bumalik. Anong pangalan mo? Subconsciously tanong ni Old Yi. Xuanyuan World, isang lugar na may mas malakas na cultivation environment, kung saan ang malalakas ay parang ulap. Kung hindi dahil sa limitasyon ng time tunnel, hinding-hindi sila matatalo sa mga taong iyon. Sabi ni Aaron, mundo ng Xuanyuan. Ang apat na salitang ito ay may malakas na epekto kay Ilaw, dahil ang mga ito lamang ang impormasyon na maaari niyang makabisado tungkol sa ikalawang mundo, at alam niya na ang lalaking ito ay maraming nalalaman tungkol sa mundo ng Xuanyuan. Huminga ng malalim si Old Yi at nagpatuloy sa pagtatanong, sabi mo sumali ka sa digmaan noong taong iyon, pero bakit parang bata ka pa rin? Hindi mo ba narinig ang Aaron? Umiling si Ilaw. Sa kanyang imahinasyon, paano niya maiisip kung paano nakaligtas ang Aaron? Upang mapanatili akong buhay, ang malakas ng Apocalypse ay lumikha ng isang hadlang ng enerhiya para ipagpatuloy ko ang aking buhay. Sa panahong ito, muling ipinanganak ang aking katawan. Nang masira ko ang harang ng enerhiya, ito ay naging ganito. Ito ay isang resulta hindi ko akalain na sobrang lakas nila, kaya naman nag-transform na ang katawan ko. Anyway, ang bagay na iyon ay naging napakahiwaga niya. Kung mas mahiwaga, tinatayang maniniwala si Ilaw. Hindi na alam ni Yi-Old kung paano ilarawan ang kanyang mood, ang kanyang orihinal na intensyon ay buksan ang pagkakakilanlan ni Aaron, tingnan kung bakit gusto niyang magpanggap na Apocalypse. Ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan niya ang kanyang sarili ng isang tiyuhin, at sinabi niya ito sa maayos na paraan, na naging dahilan upang ang matandang Yi ay walang paraan upang magduda. Ngunit isang bagay ang masisiguro ni Ilaw na kilala niya ang Shimen, Xuanyuan World at Time Tunnel, na sapat na upang ipakita na ang Aaron ay hindi karaniwan. Siguro, siya ang nakaligtas sa digmaan,
Ang pangunahing dahilan kung bakit gusto nilang mabuhay ako ay ang mag-iwan ng ilang impormasyon tungkol sa mundo ng Xuanyuan sa mga susunod na henerasyon, dahil sa malaot madali, babalik ang mundo ng Xuanyuan. Kung wala kang alam tungkol sa mundo ng Xuanyuan, sa malaot madali, ang mundo ay mabibihag ng malakas na mundo ng Xuanyuan. Patuloy ni Han. Ito ay isang napakalehitimong dahilan, ngunit din sa matandang Yi ay mas matatag na naniniwala sa pagkakakilanlan ng Aaron dahilan. Mabigat ang ekspresyon ng matandang Yi, at tinanong niya ang huling tanong sa kanyang puso, dahil nabubuhay ka para tumulong, ang Apocalypse, bakit tahimik na umalis sa Apocalypse? Ano ang gusto mong gawin pagdating mo sa secular na mundong ito? Maghanap ng tulong, sabi ni Aaron. Napakalaki ng mga mata ni Yilaw para maniwala. Si Fu Yao ay isa sa ilang malalakas na lalaki na nag-iwan ng pangalan sa Apocalypse. Ito ang parehong alam ni Yilaw at Nya Qingfeng. Ngunit si Fu Yao ay patay na. Paano siya pupunta sa secular na mundo para hanapin siya? Totoo bang nakaligtas si Fu Yao? Gaya ng sinabi mo kanina, ikaw lang ang nakaligtas sa digmaan ng taong iyon. Naramdaman ng matandang Yi na nahawakan niya ang ilang butas ng Aaron at agad na nagtanong. Kalmadong ngumiti si Han Sanchen, at hindi nagpakita ng anumang gulat, dahil totoo ang susunod niyang sinabi, hindi mo ba narinig ang reincarnation? Basta habang nahanap mo siya at hinayaan siyang magmana ng lakas sa libingan, maibabalik niya ang kapangyarihan ng dating Han, paliwanag na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!